Hi guys! Good evening guys. So ngayon guys, magluluto tayo ng ating ulam. So ang ating putahe ngayon ay apritada. Kung saan, una natin ginagawa is piniprito muna natin yung mga gulay para hindi siya madurog at para naman pag kinain natin siya is crispy. So next natin yung ating mga patatas. Ating marbles patatas. So, hindi ko na siya binalatan kasi okay naman yung skin niya, yung balat. It's healthy. So, yung ingredients natin dyan guys is yung ating magpapabango yung ating bell pepper. So, siyempre ang ating manok. Siyempre, meron din tayo mga sibuyas, bawang. So, may paminta rin tayo dyan at saka yung ating vegetable oil at hindi mawawala ang tomato paste. Tomato paste guys ang gamit ko. Kasi nga, makulay siya, malasa, malapot. Yung tomato sauce kasi, maasim. So, ayan. So, ayan nating mga ingredients para sa ating apritada. So, piniprito lang natin yung mga gulay para crispy and outside or yung balat crispy. Tapos saka natin sa gigisahin yung ating mga ingredients. So ngayon, so simple na natin potato lang. Itong ating niluto ngayon is worth is 120 pesos lang yung meal natin. 120 pesos lang yung meal natin. So meron na tayong 6 na hiwa na manok. So meron na tayong mga ingredients. So it's 120 pesos lang. So, budget na namin to until tomorrow. Siyempre, kaysa bibili tayo sa kantin guys, maging para-paraan tayo dahil ang mahal. Isang order pa lang sa mga kantin is 70, 80. So, isang kainan lang yun. So, ito, 120 pesos to. Pero 6 pieces na yung chicken natin. So, pwede natin siyang kainin sa 3 meal. So, lulutuin lang natin siya ng bonggang-bongga. So, siyempre hindi mawawala yung ating patis, yung ating mga paminta dyan. So, hindi ako nagmamagic sarap pagdating sa mga gantong bagay. Tsaka betchin. Kasi, dun pa lang yung sa tamang pagluluto natin. Lasa ng bell pepper, lasa ng sibuyas, paminta, at konting patis. Malasang-malasa na ang ating apritada. So, ito toast lang natin yung patatas na parang patatas talaga, parang french fries na. Toast lang. So, after natin i-toast yung patatas, isusunod naman natin dyan is yung magigisa na tayo ng ating manok. So, magigisa na tayo ng manok guys. So, mukhang okay na to. Kasi ilalagay din naman natin to mamaya pag gisa natin ng ating manok. So, ngayon, tatanggalin na natin yung patatas. Pasensya na kayo guys kasi wala akong sandok. So, sandok po ito ng ating rice cooker. Okay, next, after natin matanggal yung potato, siyempre yung bell pepper din. Guys, tips ko lang sa inyo guys, kung nagluluto kayo ng apritada, mas dadamihan niyo yung bell pepper kasi iba rin ang aroma nito. So yun guys, ilagay na natin yung ating bell pepper. So i-fried lang natin siya ng a little bit para ma-crispy siya ng konti. So yung aroma niyan, nandun na yan sa mantika. So pag ginasa natin yung manok, masarap na talaga yung manok natin, gisa pa lang. So yun guys, meron yung iba, like yung mga kalderetas, yung iba, minamarinate muna nila, yung iba, diretsyo na. So ako, gusto ko, ginigisa lahat ng ingredients ginigisa. Especially yung mga ganito. Kasi kaldereta din, piniprito rin yung mga ingredients niya, diba? Or yung mga sangkap. So yan, okay na tong bell pepper natin. Naprito na natin yung outside niya, yung mga gilid-gilid.
So magigisa na tayo dito guys. So ang bango-bango na guys ang bell pepper. Pritong bell pepper pa lang. Ito yung favorite ko sa ulam. Yung maraming bell pepper. So sabi nila, unahin daw yung sibuyas. So mayaman tayo sa sibuyas ngayon dahil may nag-sponsor sa atin ng sibuyas. So ayan. Ganyan na natin yung sibuyas natin. Mura na naman ang sibuyas ngayon guys. May 80 na ngayon. Kasi last time pumunta kami ng Sapote. May 65, 80, 70. Depende sa klase. Siyempre. Pag malinis, siyempre mas mahal. I mean, mas malinis. Yung malinis na siya, hindi mo na siya gugupitin. Wala na masyado balat, wala na masyado putik. So, yung ganun. So, after natin makita or magisa yung ating sibuyas at parang nagta-translucent na siya. So, ibig sabihin, pwede na natin i-add yung garlic natin. So, tatlong ano lang to. Tatlong garlic lang yan na in-slice ko. So, ayan. So, hintayin lang natin mag-golden brown yung ating garlic. Then, pag nag-golden brown na siya, pwede na natin i-add yung chicken. Okay? So, mabango na siya. So, i-add na natin yung ating chicken. So, nahugasan na natin to. So, hindi na natin lilitan yung mga hiwa. Dahil kakainin din naman niya. So, yan. Nalagay na natin yung manok. Haluin lang natin. Tapos, tatakpan natin siya until na magpawis yung ating kaldero. Or yung aroma niya is papunta na dun sa manok. Or mag-oil yung manok, syempre. Tanggalin natin yung fat or yung oil ng manok. So, ayan. Nakikita nyo, diba? Pinapaibabaw ko ng sibuyas kasi hinahalo ko na. So, dahil dito sa gantong bagay, makakamura tayo ng ating pagkain. So, sa dami niyan, siguro mga 3 order na yan. So, times mo yon 70 to 80. 240 na rin yan, 3 order. So, ito ay nabila lang natin ng 120. 57 lang po yung manok natin. So, napakamura ng manok. 150 ang kilo. Wala pang kalahating kilo yung manok. 57 lang yan. So, yan. Lalagyan na natin siya ng patis para pag kumulo siya, malasang-malasa na siya. So, maglalas na tayo dyan ng asin mamaya. So, ano na lang tayo dyan? Salt to taste, kumbaga. So, tatakpan na natin siya. Tapos, hintayin na lang natin mamaya. So, ayun na nga. Bubuksan na natin yung ating pinapakulong manok. Napakabango sa patis, guys. Look, ang bango sa patis. Diba? Nagkaroon siya ng sabaw kahit hindi natin siya nilagyan ng sabaw. Because, nakita nyo, ayan na yan. So, ayan na yung beef. Ayan, diba? Malambot na yung ating manok. So, amoy na. So, ngayon, ang isusunod natin dyan is yung ating tomato paste. Hans tomato paste. The premium Hans tomato paste. Baka naman. So, lalagyan lang natin siya ng konti para magkakulay lang siya. So, tip guys sabi ko sa inyo, pag ganito may mga sauce, gamit kayo ng tomato paste. Kasi nagpapalapot na rin ito guys. Tapos, syempre, maganda yung kulay ng inyong apritada. So, konti-konti lang tayo muna guys. Tapos mag-a-add na lang tayo pag kulay. So, nakikita mo ba yung kulay ng ating diba? Maganda ang kulay niya pag tomato paste ang ginamit.
Di ba nakikita nyo guys? Maganda ang pagkakulay ng ating tomato paste. So, dadagdagan pa natin yan ng tomato paste kasi mag-a-add pa tayo ng water. Yan. Para merong sabaw, di ba guys? So, ayun, nalagyan na natin siya ng tubig. Haluin lang natin. So, yan guys, oh. Kita nyo? Pulang-pula. Oh, malapot. So, ganyan yung gusto natin consistent ang ating apritada. Yung malapot. Kaya nga apritada eh. Diba? Hindi siya sinigang sa kamatis. Apritada. So, kulang pa siya ng tubig. So, add pa tayo ng tubig. Yan. Huwag kayong mag-alala guys kung marami ang tubig kasi lalapot pa din yan guys. So, takpan na naman natin siya uli. Bago natin siya takpan, lalagyan na natin siya ng paminta. So, guys, gusto ko maraming paminta. So, yung paminta natin, binili natin to sa Allsafe. Okay na yan siguro. Baka sobrahan naman tayo. So, haluin lang natin. O, diba guys? Malapot pa yan. Kahit maraming sabaw yan. Kasi ganun yung katik ang ating tomato paste. Lumalaban yan kahit saan. So, papakuluan lang natin to guys. Tapos, titikman na natin. Saan natin ilalagay uli yung ating mga gulay na pinirito. Okay? So, yun guys. So, ako, hindi ako satisfied doon sa bell pepper. So, lalagyan natin siya kahit mga 3 pirasong labuyo lang. So, yan. Kasi, iwas panis din ang labuyo. So, tatakpan na natin siya guys. Tapos, pagka naluto na yung tomato sauce, pwede na natin ilagay yung mga gulay natin. Tapos, konting kulo na lang. Pwede na tayong kumain. Tignan na natin guys. Titignan na natin kung luto na ba siya. So, ayan. Nakikita nyo guys, oh. 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 Na, pulang-pula guys. Oh. Napakalapot. So, ilalagay na natin yung ating mga gulay. So, unahin natin yung ating patatas. Or sabay-sabay na. Okay. Sabay-sabay na natin. So, sabay-sabay na natin ang ating niluto. Tingnan nyo guys. Ang sarap. Punong-puno. So, papakulong lang natin ng konti para lumasa yung ating bell pepper sa sabaw. So, pulang-pula guys. Ang sarap. So, takpan na natin guys para makakain na tayo. Then, magpe-plating na tayo guys. So, ayun. Buksan na natin. So, ayun guys. Luto na ang ating may kick ng anghang ang ating apritada. So, ito yung ating chicken apritada.